Bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Gusto ko munang ipaalam sa lahat sa inyo na ang mga maririnig o mapapanood ninyo sa video na ito ay pawang opinion ko lamang. Hindi ko ginawa ang video na ito o binibigay ang opinion ko ngayon para manira o sabihin nating manakit ng kapwa, kundi para magbigay nga lang ng komento ko o insight ko tungkol dito sa issue na ito. Matter of fact, hindi ko kilala yung tao na involved dito o mga tao na involved dito sa issue na ito. Kaya nga ang bibigyan ko lang ng opinion na hinihingi kasi ng mga follower natin, okay, ay walang iba kundi yung post o yung issue lang. Okay? Pero yung tunay na pangyayari sa kanila, of course, wala tayong alam doon. Ang tanging nakakaalam lang noon ay yung mga taong involved. Kaya nga again, gaya ng sabi ko kanina, hindi ko to ginawa para siraan sila o saktan sila, kundi nagbibigay lang ako ng opinion doon sa post. Kasi hindi natin alam kung anong tunay na ugali o tunay na nangyari dito sa sitwasyon na ito. Anyway, naniniwala ba ako sa gayuma? Okay, well actually, ang sagot ko dyan ay of course hindi. Pero naniniwala ako sa female manipulation, sa sabihin nating hypnotism, okay? At of course sa attachment, okay? O sabihin nating pagdating sa skills ng mga babae o yung talent nila pagdating nga sa manipulation. Okay? Kasi ang babae ay manipulator by nature. Okay? Natural sa kanila na magmanipula. Natural sa kanila na gamitin yung pagkababae nila, yung bibig nila o yung sabihin nating mga bagay na mayroon sila para mapasunod ka o para makuha nila yung bagay na gusto nila sa iyo. Kasi ang mga babae, sila ay weaker species. Okay? So para makuha nila ang isang bagay, ang naging paniniwala nila o ang naging practice nila ay of course magmanipula ng isang lalaki o ng ibang tao para matulungan sila na maging posible ito. Kahit nung unang panahon, ganyan na mga kababaihan hanggang ngayon. Sa Rafi Tulfo in Action, may kita nyo na lagi silang nagmamanipula. Okay? Pero hindi sila masamang tao, ganyan lang sila talaga. Kasi nga tayo mga lalaki, kaya natin kunin yung mga bagay na gusto natin gamit yung lakas natin at yung pagkalalaki natin. Dahil nga tayo ay mas dominante at mas malakas. Pero yung babae, para makuha naman nila yung mga bagay na gusto nila, kailangan nila ng ibang tao o ng lalaki na tutulong sa kanila. At para makuha nila yon, kailangan nila magmanipula. Pero dito sa issue na ito, again, hindi ko alam kung ano totoong pangyayari dito, pero ang tingin ko, ang nangyari ay hypnotismo. Okay? Yung ginagamit pagdating sa pambubudol. Di ba ang dami nabubudol sa ganyan? Kasi ang hypnotism, nagwo-work talaga yan. Okay? Iba't ibang klase, sa pananalita, sa eye contact, sa body language, sa actions, okay, napakaraming way. Iba nga na-hypnotize kahit na sa boses lang o kaya sa text lang, di ba? Yung mga sa phone, di ba? Yung mga biglang nagagawa lang magpadala ng pera, papasukin sa bahay yung tao. Yan yung tingin ko nangyari dito. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, hindi lang basta hypnotismo yung nangyari. Well, di ko sinasabing nang hypnotize yung babae. Okay, labas natin siya dyan. Pero yun lang yung opinion ko dito. Okay? So, yeah, ang nakikita ko dito, kasi nga sabi nga nila dito, yung yung babae daw ay nabuntis, tapos alam ko, ang pagkakasabi pa ay nagkarelasyon pa yata sila nitong lalaki na ito ng kahit paano matagal na panahon bago sila nagpakasal. Okay? So, kung ganun yung sitwasyon, di ibig sabihin, hindi lang basta hypnotismo yung nangyari sa kanila. Ibig sabihin, may attachment na din o meron din siguro mga bagay na inakala ng lalaki na makukuha niya. Okay, kasi nga, ang sabi dito, yung babae daw, nagpanggap daw yung babae na mayaman siya, tapos maayos yung buhay niya, kaya siguro na-attract yung lalaki kasi nakita niya may magandang future. Siguro hindi natin sure. Siguro kasi dahil may magandang future. Kumbaga, hindi lang dahil na-hypnotize siya, hindi lang dahil minanipula siya ng babae, kundi pati na rin sa sariling hangarin niya. And also at the same time, tingin ko, na-attach din siya kahit paano. Kaya naging mas madali yung manipulasyon ng babae. Okay, tandaan nyo, kung ayaw nyo mamanipula ng babae, huwag kayong mag-spend ng matagal sa babae o mag-spend ng time ninyo sa babae ng matagal. Okay?
Huwag niyong gagawin yan dahil the more nakasama ninyo babae, mas maraming chance na mamanipula niya kayo. Kasi minsan, nagmamanipula ang babae subconsciously. Hindi niya sinasadya, pero nagagawa niya ito. Tandaan nyo, ang mga babae ay hardwired na ng ilang century o ilang henerasyon na magmanipula. Si Eva pa lang nagmamanipula na. Si Delilah pa lang nagmamanipula na. 'Di ba? Sa TV, sa mga sa social media, laging may mga babaeng nagmamanipula. Even yung mga feminists na kumakalaban sa akin, 'di ba? Nagmamanipula yan, 'di ba? Sinisiraan ako, pinapadumi yung pangalan ko, 'di ba? Sa comment section, may times pa gagamit ng mga dummy account o kaya gagalitin nila yung mga ibang tao para atakihin ako, 'di ba? So, yeah, ang babae ay manipulator by nature. Hindi natin may iwasan na maging ganyan sila. Pero kaya nating iwasan na wag nilang gawin yan sa atin. Again, di ako naniniwala sa gayuma, pero naniniwala ako sa female manipulation. Kaya wag kayong maniniwala sa sinasabi ng babae. Ang tingnan ninyo ay yung actions niya. At kahit na yung actions niya ay parang okay na, still, wag ka pa rin maniniwala. Panghawakan mo pa rin palagi sa utak mo na ang babae ay manipulator by nature. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Huwag kang basta maniniwala. Okay? Dahil minsan sabihin ng babae, mahal na mahal ka niya. Pero after ng ilang araw, ilang linggo, o kinabukasan lang, hihiwalayan ka na niya. No, nasan yung doon, pagiging totoo sa salita. Okay? Kaya hindi pwedeng maniwala ka basta-basta sa salita niya. Pero para dun sa babae naman, hindi natin kasi alam kung anong totoo. Okay? So, wag naman natin siya masyadong husgahan. Pero one thing is for sure, ang babae ay manipulator by nature. Di ko sinasabing minanipula niya, pero yun ang pagkakatingin ko na nangyari dito. Okay? Kasi nga, o pagkakaintindi ko sa pangyayari na ito, dahil nga, matagal na ako nagde-date o nakikipag-date sa babae. Marami akong kilalang babae, hindi lang dinidate ko, napapalibutan ako ng mga babae. Ang dami kong client na babae, dahil kong mga client na lalaki na may problema sa babae. So, kabisado ko yung mga tirada nila. Okay? Isipin mo, umabot sa punto na pati pagbubuntis niya ay nagamit niya para matuloy yung kasal nila. At nung ikakasal na sila, okay, yung babae, ang sabi, hindi naman daw pala buntis. At yung wedding coordinator na nakausap nila o yung organizer na nag-ayos nung kasal nila, na scam daw niya. O, yun ang sabi sa KMJS. Hindi ko masinasabing ginawa niya. Pero na-scam daw niya ng 75,000 pesos ata. Correct me if I'm wrong. Okay? Pero sabi, 75,000 daw yung gasto sa kasal na hindi binayaran nung babae noong mga oras na ikakasal na sila. Kaya hindi natuloy yung kasal. Pero alam ko, inaareglo na niya yata o nabayaran na yata niya yung iba ngayon. Pero yung sabihin nating mismong kasal na dapat sana ay matuloy, hindi natuloy kasi nga hindi siya nakapaglabas ng pera. At ang sabi kasi nitong babae na ito ay mapera daw siya, anak daw siya ng isang NBI chief, ganun yung mga sinabi niya, na later on lumabas din ang katotohanan na hindi naman pala totoo, na gawa-gawa lang pala niya ang mga ito. O, di ba? So, female nature, okay? So, kayong basta naniniwala, isip mo na biktima pa yung wedding coordinator ng 75K, pero binabayaran naman na yata niya. Okay? Pero kung di siya naniwala doon basta-basta, ang ginawa niya ay pinag-down niya, edi sana hindi nangyari yon kung pinagbayad niya muna. Pero magaling talaga ang babae. Gagamitan ka ng charm niyan, gagamitan ka ng verbal skills niyan, gagamitan ka pa ng mga physical na kung ano-ano niyan, isa hawak-hawakan ka, o minsan magpapakita sa'yo na bait-bait niya, o dadaanin ka niya sa itsura niya. So, yeah, ang daming mga weapon ng babae na pwede niyang gamitin sa inyo para mamanipula kayo at makuha niya yung mga bagay na gusto niya sa inyo. Okay, so yung gayuma, tablado sa akin yan, hindi ako naniniwala dyan. Pero may pinapaniwalaan ako na sabihin nating totoo, ito ay walang iba kundi yung female manipulation. Kaya don't spend time with them ng ganong katagal. As pagkausap niyo siya, huwag kayong basta naniniwala. Tingnan niyo lang siya ng mata sa mata. Okay? Pag nakikita niyo medyo nagsisinungaling, eye to eye contact mo. Tingnan mo din kung paano mag-react yan. Maniwala ka sa akin, medyo, mahuhuli mo yan. Kasi may mga body language siya na makikita, minsan mauutal, o kaya titigil sa pakikipag-usap, o kaya hindi makatingin ng eye to eye sa'yo, o kaya biglang pipitik yung braso, yung katawan, kasi nagsisinungaling siya eh. Di ba? Sa lie detector test yan ang nagiging basihan nila
pag may pumitik na nerve, di ba? Correct me if I'm wrong. Again, hindi man ako expert sa bagay na yan, pero yun ang pagkakaalam ko. Pag may pumitik na nerve sa kanila, pag sumagot siya, ibig sabihin, parang nagsisinungaling siya. Kasi nga, yun yung isa sa mga sign. Kahit naman, tao, pag nakita mo, pagkausap mo, subukan mo, pag nagsisinungaling yan, makita mo, pipitik yung binti, o kaya biglang gaganon. Kasi hindi siya ganun ka-confident, lumalaban yung katotohanan sa utak niya sa sinasabi niya. Alam niyang nagsisinungaling kasi siya. Pero may mga magagaling na liar, may mga pathological liar na talagang malupit talaga. Hindi mo basta-basta mahuli at sunod-sunod yung mga pagsisinungaling nila. Yan yung mga psycho o mga sabi nating mga psychopath at saka mga sociopath. Yung mga yan, magagaling din basta mahuli yung mga yan. At kadalasan sila pa nga gumagawa ng krimen o gumagawa ng mga bagay na hindi maganda sa kapwa nila. Okay, na bagay na actually nangyari din dito. Well, kadalasan mga psycho at mga sociopath, makikita mo yan pagka ini-interview sila. Well, di ko sinasabing psycho, sociopath tong babae, pero pag nakita mong ini-interview sila o nakita mong kinakausap sila tungkol do sa kinakausap sila ng ibang tao, kinakausap mo sila tungkol do sa mga bagay na ginawa nilang hindi tama, makikita mo wala silang remorse. Wala silang nararamdaman na kahit anong pagsisisi o sabihin nating pakiramdam do sa bagay na ginawa nila sa ibang tao. O hindi sila, wala silang empathy. Parang walang soul. Ganyan ang mga yan. Pag nakita mo, sa mata mo makikita yan. Okay? Kaya napaka-importante na marunong ka mag-spot ng narcissist o ng mga ganyang klaseng tao. Dahil kung di mo gagawin yan, baka magaya ka dun sa lalaki. Na ang sabi, kaya daw nawala yung gayuma sa kanya dahil binuhusan daw siya ng asin, tas natauhan na raw yung lalaki. O, di ba? Yeah. And also, yun nga, gaya nga sabi ko kanina, baka nadala din siya kasi sabi sa kanya, buntis daw eh. So, ewan ko. Tas nung hinihingaan na raw ng mga medical proof o paternity proof itong babae, wala daw maipakita. So, hindi natin alam kung nabuntis ba talaga. So, yun. Kung hindi ka masyado nag-spend ng time sa kanya, tapos hindi mo hinahayaan na magmanipula siya, hindi ka niya mamamanipula, lalo na kung nagsi-safe X kayo, then hindi ka niya mapipikot pagdating sa pagbubuntis niya. Pero di natin alam kung nabuntis talaga. So, let's be fair naman dun sa babae dahil di natin kilala yan. Pero ang punto ko, kung nagsi-safe X kayo, paano niya maibibintang sa yung pagbubuntis na yun? Safe X kayo, lalo na kung may protection kang nilalagay. Di ba? May lalagay kang plastic balloon o bubble gum, di ba? Pagka naka-hoodie yung tropa mo, di ba? Pag naka-hoodie, so sino pang pwede yan sisihin? Di ba? Hindi ikaw. Lalo na kung nagwi-withdraw ka naman sa bangko, o di ba? So, ano siyang pwedeng sisihin? So, kung hindi mo ginagawa yon, mapuputokan ka talaga. So, ibig sabihin dito, hindi naman mananalo ang manipulasyon ng babae, hindi ko naman sana mauuto ng babae, kung gagamitin mo lang ang utak mo o may alam ka sa female nature at game. Okay? Pero dahil walang alam tong lalaki na ito, nangyari tuloy itong mga bagay na ito, na actually, hindi sana madadama yung wedding coordinator o yung organizer na yun, pero nadamay patuloy. Ang dahil lang sa kapabayaan ng leader nila. Oo nga, ganyan yung babae, pero bilang lalaki, dapat naman may utak ka, di ba? Huwag mo namang hayaan na mangyari sa iyo yung mga ganito hanggang sa umabot na sa punto na may madamay na ibang tao na inosente sa mga pinaggagawa ninyo. Okay? So, mag-ingat kayo. Alam ko yung iba naniniwala sa inyo sa gayuma. Hindi ko na i-against yan. Paniniwala niyan. Pero ako kasi hindi talaga ako naniniwala sa ganyan. Pero may isa akong tiyuhin before na gwapo, na malakas sa babae, na dati na ganyan daw siya. Sabi niya, ako kasi hindi pa ako nakakaranas niyan. Pero may nag-attempt sa akin dati, taga Don Bosco. Pero hindi nag-work. Di ba? So, yeah. Don Bosco, hindi pala Don Bosco yun. Taga school yun. Sa Menjola, taga CEU ba yun? Tama ba ako? Yung white tapos may pink na line. Tama ba ako? CEU. Yun, at Don Bosco. Okay, so, yeah. Yun ang dapat na ginagawa nyo. Kumbaga, okay lang na may naniniwala sa inyo sa gayuma, bahala kayo, paniniwala niya yan. Pero mas gusto kong maniwala kayo sa female manipulation, okay? At sa, sabihin nating hypnotism. Hypnotism nangyayari talaga yan. Even sa TV, sa internet nangyayari yan. Mga ibang pinapanood nyo, yan, hini-hypnotize kayo yan nang hindi ninyo alam. Okay? So, kaya mag-ingat kayo mabuti sa, sa bagay na yan.
Kasi ginagamit talaga yan ng babae at ng mga kriminal para makuha yung mga bagay na gusto nila sa inyo. Tanda mo, pag namanipula ang emosyon mo, mas madali ka nang mapapasunod kahit na matalino ka pa. Kaya nga maraming mga tao sa paligid na sabihin nating mabilis sa nakokontrol o napapasunod kasi nga hawak na yung mga emosyon nila. Okay? O hawak na yung utak nila. Okay? So as much as possible para hindi yan magawa sa'yo, umiwas ka na lang. Pero lahat ng babae ay magmamanipula. Kaya nga kung di mo maiwasan at may ka-date ka ngayon o may babae ka ngayon, make sure na aware ka sa nangyayari dahil kung di ka aware, yung utak mo magiging bukas na yan. Kumaga, hindi ka naka-guard up, yari ka. Pwede ka mabiktima. Okay? Pero yung gayong-gayuma naman na yan, hindi naman lagi nangyayari yan. Maging ready lang kayo. Okay? Dahil dito sa storya nitong babae na ito, ang daming BS. Hanggang umabot pa sa punto na ang dami niya palang mga nabiktima daw, may GC pa na nirereklamo siya na puro mga nabiktima niya, may muntik rin magpakasal sa kanya, tapos parang pinagbayad yata ng 300k, hindi ko alam kung para sa kasal o kung para saan yun. Okay, so ilang beses niya na palang ginawa ito. Tandaan niyo, ang isang tao o isang babae na matagal nang nagmamanipula, nagiging expert sila dyan. Kasi of course, lagi niyang ginagawa, kahit ikaw, di ba, sa trabaho mo, pag lagi mong ginagawa yan, gagaling ka talaga. So, kung matagal nang ginagawa ito ng isang babae, then gagaling talaga siya sa manipulasyon. So, kung nagawa niya na ito before, of course, magagawa niya ulit ito ngayon at sa mga susunod pang panahon, o sa mga susunod pang araw. Okay? So, maging aware kayo kasi napakadelikado nito dahil kung hindi kayo aware dyan, sa susunod, baka hindi nyo alam, ikinakasal na pala kayo sa isang mukhang gorilya. Hindi ko sabing yung babae yun, pero ang ibig sabihin ko, baka magulat ka na lang, may anak ka na at pamilya ka na sa isang tao na hindi mo naman pala ganun kagusto, tas balang araw, hiwalayan mo rin kasi marirealize mo, hindi pala siya ganun kagusto. So, pag nangyari yun, ano pa mangyayari? May single mom, tapos may broken fam, kawawa naman yung bata. Okay? Kawawa naman yung mga madadamay. So, as much as possible, bilang lalaki, since ikaw ang tunay na may-ari ng mundo o sabihin natin ikaw ang leader dito, make sure na alam mo yung mga ginagawa mo dahil nga kapag ka nagkamali ka, marami nang madadamay. Okay? Pero of course, hindi ko naman sinasabi na walang kasalanan yung babae. Meron pa din. Pero yun nga, gaya ng sabi ko kanina, marami namang ganyan na sa paligid lang sila Okay? So, hindi tayo pwedeng tumutok lang sa isang tao lang. Instead, dapat nga hindi sila ang tutukan natin. Well, dapat aware tayo sa kanila. Pero dapat ang sarili natin ang tutukan natin. Dapat alam natin paano iwasan yan at dapat alam natin kung paano malalaman kung sino sila. Okay? Ingatan nyo ang sarili nyo. Kasi minsan may krimen na nangyari. Buti nga ganyan lang nangyari sa kanya. Hindi siya pinutulan, hindi siya inano, di ba? Hindi siya pinatahimik o itinumba o kung ano man, di ba? Buti hanggang dyan lang. Di ba? Hanggang dyan lang sa ganyang klaseng pangyayari nangyari sa kanila. Swerte pa rin nung lalaki. Kung totoo man na nagayuma siya, well, lesson learned na yun sa kanya. Kung totoo man ng gayuma, then good job. Good luck sa inyo. Pero ako kasi hindi pa ako naniniwala sa ganyan. Lalo na ginamitan ako pero hindi nag-work. Okay? Ngayon, paano ko nalaman na ginamitan ako noon? Sinabi sa akin yun ng kaibigan niyang babae na inano ko din. O, di ba? So, nilaglag niya yung kaibigan niya nung may nangyari sa amin. Tapos, siya yung nakakuha nung gusto nung kaibigan niya na makuha sa akin. Okay, pero history na yun. Sa ngayon, ang tuto ko na ay grinding purpose, self-improvement, at yung pag-abot ko sa tunay kong potential. I still date, pero not all the time. Minsan once a week lang. Okay, marami nga lang talaga akong chicks pa iba-iba ang dinidate ko. Mabilis kasi ako magsawa sa babae. Hindi ako yung tulad ng iba na kaya mag long-term relationship. Hindi ako ganun. Pagkatapos may mangyari sa amin ng babae, sawa na agad ako. Hindi ko na agad gusto. Kasi dami kong option. Yung iba kasing kaya mag long term yan. Hindi mo ganun kadami option yan. Kaya yung pinaka-best nila, yun na yung siniseryoso nila. Ako, madami akong option. So, ayoko magseryoso sa isa lang. Kasi paano magsiseryoso sa isa kung paglabas ko, may babae na naman na nagpapapansin sa akin na ganun din, na mas okay pa sa kanya. Di ba? Sayang naman. Hindi pa naman ako magsisettle down. Someday, mag-start ako family. Pero not now. Di ba? Why now? Ang dami ko pang pwedeng gawin, ang dami ko pang gustong abutin, ang dami ko pang gustong mangyari, dami ko pang gustong ma-experience o matikman, di ba? Ba't ko lilimitahan yung sarili ko
kung minsan lang ako mabubuhay dito sa mundo, 'di ba? So I will live my life to the fullest. Then kapag time na para mag-settle, then tsaka ako mag-start ng sariling family ko. But for now, it's more on self-improvement, grind and purpose, at pag-abot ko sa tunay kong potensyal ang tinututukan ko. Wala nang iba pa. Okay, kaya kayo dapat ganun din kayo, at mag-ingat kayo sa babae, at lagi niyong tandaan na safe X is the best X. Enjoy! Stay!